Anak! Ma, bakit? Anak, kamusta naman ang performance mo sa school kanina? May problema ka ba sa mga studies mo? Okay lang naman po, ma. Marami nga po akong nagawang seatwork at saka nakikinig po ako sa teacher ko. At saka po, meron nga po kaming assignment tungkol sa PICO. Alam niyo po ba yung tungkol sa PICO? Ah, buti na lang anak, yan ang nabigay na assignment sa'yo. Alam mo ba, marami akong alam tungkol sa PICO. Sa ato na yan, yung nilalaro namin dati ng tita ko rin mo. Sige anak, para matapos na yung assignment mo, ikakwento ko sa'yo kung paano maglaro ng PICO. Ganito kasi yan, anak. Alam mo ba na dati ang piko ay ginagamit para magsanay ang mga sundalo? Sa panahon ngayon, ginagamit na itong libangan ng mga kabataan at pampalipas ng oras nila. Nay, ano po ba kailangan sa paglalaro ng PICO? Ang kailangan sa paglalaro ng piko ay chalk, bato o pamato, malawak na lugar, at syempre ang mga manlalaro. Nay, paano naman po laruin ang PICO? Sa paglalaro ng piko, kailangang iguhit ng manlalaro ang isang parehabang hugis na nahahati sa 7 na kagaya ng nasa larawan. Ngunit madami pang bersyon ang nasabing parehaba. Itong hugis na ito ang batayan. Matapos iguhit ang nasabing parehaba, kailangan maghagis ang mga manlalaro ng pato sa ika-5 guhit. Ang dapat gawin ng unang lulukso ay maghanda ng pamato at ito ihahagis sa unang baitang. Marapat lamang na ang pato ay dapat nasa loob ng baitang at hindi lalagpas ng guhit. Matapos ihagis ng manlalaro ang kanyang pato, kailangan niyang lumukso sa ika-2 baitang. Marapat lamang na nasa loob ng baitang ang kanyang isang paa at kung hindi, siya ay matataya. Ang tamang paglukso sa parehaba ay ang pagtalon gamit lamang ang isang paa. At kung sakaling 2 parehaba ang nasa baitang, marapat lamang na itong tapakan pareho. Dapat niya rin kunin ang kanyang pamato bago bumalik sa umpisa. Patuloy niya itong gagawin hanggat di siya natataya o hanggang sa makarating ang kanyang pamato sa huling baitang. Kapag nakarating na ang manlalaro sa huling baitang, kailangan niya namang magsimula mula sa dulo papunta sa unang baitang. Sa oras na matapos niya ang pagbalik, maaari siyang maghagis ng pamato patalikod sa parehaba at kung saan naman ito bumagsak ay magiging bahay na ito ng manlalaro. Susulatan ng manlalaro ang kanyang bahay at maaari na itong talunan gamit ang 2 paa. At saka, hindi rin maaaring gamitin ng iba pang manlalaro ang bahay na nabanggit. Kung sakaling may makatapos ng iba at bumagsak ang pato sa bahay nito, magiging sa kanya ang bahay ng unang nagkabahay. Ang tawag dito ay sunog bahay. Nay, ang hirap naman po palang maglaro ng PICO. Hindi anak, madali lang siya kapag nalaro mo na. Bakit di mo yayain maglaro ang mga kaibigan mo? Sige po, Nay, susubukan ko.